Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Trillanes, umaming mas nakakatakot umano si BP Sara kaysa kay FPRRD. Nagbigay ng pahayag si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay sa posibilidad ng mas mataas na posisyon ni BP Sara sa hinaharap. Iginit na maaari umano itong magdulot ng mas seryosong pangamba kumpara sa pamumuno ng kanyang ama. Sa isang panayam, inilarawan ni Trillanes ang posibleng senaryo bilang Duterte 2.0 na aniya ay maaring mas matindi kaysa sa naunang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pahayag ni Trillanes, we have already seen Duterte Part 1. Duterte 2.0 under Sara Duterte could be even worse because of her temperament. Sara Duterte is basically digong without the sense of humor and a shorter fuse. Wala daw palabiro si BP Sara. Madali daw magalit. Kaya mas delikado si BP Sara kung maging presidente ito. Salamat naman at inaamin nila na iban-iba itong si BP Sara natin. Mismo ang tatay niya, si Tatay Digong natin, sa isang speech, I don't know kung saan yung basta nagkalat yung video na yon. Bantayan nyo yung bayhana na, maldita na. Hindi ko kaya yan, Inday Sara, maldita. So, totoo, yung sinasabi ni Trillanes. Kaya lang, yung pagiging maldita ni BP Sara is positive ang dating. Hindi yung maldita, kasi magmaldita ka na nakakasama sa kapwa mo, masama yun. Ang kay BP Sara, yung tapang niya is for the good. Example, yung kanyang chief of staff noon, si Atty. Laika Lopez, ginigipit na nila kung anong panggigipit. Kaya doon, itinakita niya yung tapang niya, pagkamaldita niya. Kaya doon niya sinabi yung kanyang grave threat, pag nagurgur ako, gugurgurin ko rin kayo. Mayroon akong nakontak na manggurgur sa inyo, nanlilisik yung mata niya. Yun ang tapang na kailangan natin. Ano pa yung mga tapang niya? Yung maldita niya, yung sheriff. I think that was the first time na nakita ko ang isang Mayor Sara. Tandang-tanda ko yung buhok niya, parang gupit lalaki. Tumbuyin ang dating niya. Saan ang sheriff? Nandun. Nung lumapit yung sheriff. Yung suntok niya, suntok babae. Kasi kung lalaki, either suntok mo straight, or uppercut, or ano ba yun? Hook! Ano? Hindi, ganun siya. Na sa politika ito, na love at first sight ako kay Mayor Inday Sara yung okasyon na yun. Sabi ko, ito ang kailangan. Mula noon, tinututukan ko na siya. Yung kanyang ginagawa. Kasi nga, doon ako na-attract sa tapang niya, pagkamaldita niya yung sinuntok ko, I don't know anong sinapak niya yung sheriff. Kaya hanggang ngayon, ipinapakita niya kung galit-galit. Hindi siya yung plastic, hindi siya yung ipokrita. Ano ba yung okasyon noon? I think New Year ba yun or Christmas? Tinatanong ng media sa kanya kung anong greetings mo, anong mensahe mo kay PBBM. Ayoko nga magbigay. Kung i-greet ko siya, hindi naman siya magbabago. Sabi niya, Merry Christmas ba o Happy New Year? Ayoko. Basta kung galit ako. Pagkamaldita talaga. Ganyan ang kailangan sa leadership. I-balanse mo ang tapang at bait. Kaya, itong presidente natin ngayon, sabi ni Senator Lacson, sobrang bait ang Pangulo. Kaya, inaabuso siya ng mga nakapalibot sa kanya. And I agree. Kailangan ng Pangulo ng bastonero. Ano yung bastonero? Term namin yan sa men and women in uniform. Yung bastonero, yung kinakatakutan. Sa amin sa Army, sa company level, yung first sergeant. Pag nagpito ang first sergeant, nako, anong training pa ko, ROTC. Training namin. First sergeant, manglikmot. Hindi ko makalimutan First Sergeant Manglikmot. Pagpito niya talagang takbo. Kasi pag malate kami, talagang kawawa kami. Ayun ang bastonero. So, sa Administrasyong Marcos, sino yung bastonero na kinakatakutan? Wala. Hindi katulad kay Tatay Digong, siya mismo bastonero. Kinakatakutan. But, minamahal. Si BP Sara, ganyan din. Nabalanse yung takot at respeto at pagsunod. So, humanda kayo. Duterte 2.0, it's just a matter of 2 years na lang.
uupo ang isang matapang ngunit mapagmahal na Pangulo ng bansa, VP Sara. At itong si Trillanes, nagsabi na siya, pag natalo si Risa Ontiveros ang kanyang manok, maninirahan na daw siya sa Amerika. So, well and good. Tama, agree ako yung sinasabi ni Congressman Edgar Erese. In Duterte presidency, only two scenarios will prevail. Makukulong sila, itong mga magnanakaw, or mag-i-exile. Sige, ihanda ang inyong mga dual citizenship, dual passport para doon na kayo manirahan pag umupo si VP Sara Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.